na ang programa sa radyo nga muhatod kaninyo og eksaktong serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Ang programang sa katawhan mo serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Kauban sila si George Manco, Jean Sanjorjo o Eli Sabitsana. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Matag Huwebes, alas 11 hangtod sa alas 11:30 sa buntag, dinhi lamang sa Radyo Natin FM. Introduction ba? Okay mga kaigsunan, nanausap kita nini atong 30 minutos nga programa, Serbisyong Totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Inautunta nga naamo sa maayong nga mga kahimtang ang tibuok natong taga-probinsya sa Biliran. Obni kami ninyo nining atong 30 minutos nga programa. Okay, sa ngalan ni Governor Gerard Roger Espina ug sa atong PIO head Attorney Ed Egano, ninasab kita sa atong programa, mga kitang katahuran sa atong mga kaigsuunan sa probinsya sa Biliran tungod sa maabot ni atong Sibya. Inatunta nga inyo kaming ubanan sa atong programa, atong episode karong buntaga pizza 20 City sa buwan sa Pebrero. So, mayong buntag ka na itong tanan, mga suki namong tigpaminaw sa tibok probinsya sa Biliran. Okay, ato na yung sugdan ng atong mga pag-aisgutan karong buntaga. Okay, sa di pa di ita magsugod Sir George, atong pangayog dispensa atong mga kaigsuunan nga ang atong kauban karon nga si Sir Eli Sabitsana dili maka uban sa atong programa kay doon na siya ay importante nga buhat dito sa atong Almeria Satellite Office. So ang atong kauban na karon sa Satellite Office sa Almeria, doon na sa importante nga gimbuhaton. Okay, ato na lang panginauton nga sa sunod natong programa, ato na siyang makauban. Okay, ato na yung sugdan ang atong mga pag-aisgutan karong buntaga. Okay, atong makitaan mga kaigsuunan nga atong pinaka-basic local government unit mao atong mga barangays, di ba Sir George? Mao gyud. Ang atong mga barangay mga kaigsuunan na gitagaan gyud kini og kanang bili sa atong batanon nga Governor Gerard Roger Espina, and in fact doon ay gihimong summit ang atong mga barangay 132 barangay sa tibuok probinsya sa Biliran, ang liga ng mga barangay sa probinsya. Di na ang programa, ang summit sa mga liga sa atong mga barangays na ay mga atong mga barangay captains, mga barangay nga nakakuha og mga award. Diyan nga gihatagan sila og mga sidungog diyan nga mga programa. Yes. Atol sa maong kalihukan Sir George, nitambong sa maong kalihukan ng atong Governor Gerard Roger Espina uban sa kang Vice Governor Honorable Bido Caniha III, kang board members Honorable Roslyn Espina Paras, si board member Gina Inahi, board member Miguel Casas, ug sa atong liga ng mga president Honorable Nemfa Villegas,
ang atong provincial director ni Tambong Usab, si Director Isos Nakila, ang atong provincial election supervisor, si Attorney Sabino Miharito. Uban sa 132 punong barangays o secretaries o treasurers sa tibok probinsya sa biliran. Gani doon na na-identify nga 16 ka mga top barangays nga nakakuha o sila good governance. Gipasidunggan sila diyan nga higayon. Yes, Sir George. So atol sa maong summit, mga kaigsuunan na latad ang plataporma aron pagpalig-on sa liderato sa atong mga kabaranggayan sa local governance. O gi-introduce usab ang mga proyekto nga maayong iduso ngadto sa kabaranggayan pareha sa renewable energy initiatives nga aron sa sustain sa atong energy sa tibok probinsya kaning solar power system. Sir George, mao nang usa sa giduso panahon ni ng maong summit. Giduso kini nga maong mga programa kay ipaabot nato ngadto sa atong mga kabarangay tungod kay nakita man gud nga dako kayo o massive ang atong mga local government, atong mga barangay local government, no, kung kini na gyud ang atong gamiton kay energy saver ning ang paggamit og solar power. Solar power. Mao na nga dako kayo ta og massive kung mao na gyud ni ang atong gamiton diha sa kada barangay. O at least mas secure ang atong kanang electricity in case nga naa kay solar power, kay naa kay backup in case nga naay brown out ang Beleco, ang atong provider sa electricity, doon na kay alternative kaning solar power. In fact, ang solar power mao gyud main sa nagpataod og mga solar power system, ang kaning solar power mao gyud pinaka main source nimo sa solar sa electricity. In case nga mobaba na ang iyang level, automatic siya mo switch on ngadto sa Beleco. So dako kayo ang saving sa energy. In fact, sa gi-post sa atong batan-on nga governor, dako kayong diferensya ang kanang na-save sa kanang nagpataod kag solar power system ug sa wala pa ka magpataod. So mao man gyud na usa nga hinungdan naman gyud apuruhan nga muluya ang kuryente sa solar power, labi na kung ang panahon nato sa maaning sikita og ulan dili kayo ka-charge ang atong solar panel. So mao na nga muluya, so mogamit ta sa alternative na to nga balik ta sa kuan sa supply sa kuryente sa Beleco. Mao na nga gihimo na ni nato nga alternative ang atong solar power kay para makasave ang atong mga kabarangay, ang atong local government. So ang atong lungsod sa Naval, Sir George, doon na kini gihimo nga katong kanang murag gyapog awarding sa atong mga local government unit nga mga barangay, mga local government unit nga to sa barangay level nga nakadawat og award sa Seal of Good Local Governance sa barangay level. Ang mga kaigsuonan kaning atong Seal of Good Local Governance, dili ni basta-basta nga mopasar ka ani. Daghang mga requirements, daghang mga assessment nga agian sa barangay before ka makapasa niini nga maong kanang Seal of Local Governance. So, dunay 16 ka barangays ang atong local government unit sa Naval nga nakapasa niini.
And congratulations sa maong mga barangays. Hinaut ta magpadayon ang ilahang kanang ang inyong pagpasa niini, ang inyong pasa nining seal of local governance, magpadayon ang inyong maayong pagduma sa inyong tagsa-tagsa ka barangay. And gidusok kini sa atong batan-an nga governor kining kanang programa nga paghatag og mga awards sa atong mga barangays kay basically ang atong mga barangays mao man gyud pinaka basic unit sa atong local government kay sila may gitawag na to frontliner ngadto sa atong mga katawhan. Mana mga kaigsunan, nakita din ng 16 na to ka mga awardee, 16 ka mga barangay, nakita sa atong mga local officials nga diin naghatag sila og maayo nga serbisyo na ay maayo nga serbisyo sa ilang katawhan diha sa ilang barangay. Ug usab maayo ang ilang pagduma sa mga libro, pag atiman eksakto kaayo og ang naapod sila ay kining gitawag ta og open ang tanan nga mga dokumento. Disclosure open sa ang tanan nga dokumento sa barangay sa atong tanan nga mga kaigsunan kung kinsa tong gusto nga mutanaw sa mga records na dia open ang atong tagsa-tagsa ka mga barangay. Yes. Kay kung atong tan-awon mga kaigsunan ang mga programa sa gobyerno, national man or local, muagi gyud kini sa atong mga kabaranggayan. Di ba? Gikan sa national government, iagi rin sa local, iagi sad sa idiretso na ngadto sa atong mga kabaranggayan. So basically ang atong kabaranggayan mao frontliner sa serbisyo ngadto sa atong mga kaigsoon. That's why gi-encourage ni sa atong batanon Governor Gerard Georgie Espina nga dapat mo excellent ang mga pagserbisyo sa atong mga kabaranggayan ngadto sa mga kaigsunan natong mga Pilipino, sa atong mga biliranon din particularly sa probinsya sa Biliran kay so, dapat lang po niya hatagan, eksakto lang po niya hatagan gid sila og mga pasidungog kay tungod sa ilang maayong buhat kay sila man lagi ang giingon nato nga frontliner sa matag local units. Ang naa sa barangay mao na sila yung mga frontliner, mao na nga ato lang po silang gipasidong, ato silang gipasalamatan ug ato silang gipasigarbo nga nakadawat sila diining nga mga award. Aside ana Sir George, maka-encourage ani sa atong mga barangay officials. Dili nato ikalimod nga atong mga barangay officials hago kaayo sa ilahang trabaho sa mga barangay kay tanan mga problema sa barangays didto na rumbo sa mga barangay officials. So sila gyud ang ang silbi dangpanan sa katawhan dito sa mga kabaranggayan. So maka-encourage nila kaning nga move nga paghatag nila og mga awards, paghatag nila og kanang murag paghatag nila og importansya sa ilahang role sa paghatag og mga public service ngadto sa atong mga kaigsuonan sa mga kabaranggayan. So congratulations sa lang na atong mga awardees nga mga barangays, ang 16 ka mga barangays. So hinaton ta nga ipadayon ninyo ang inyong maayong serbisyo sa inyong mga kabaranggayan and hopefully sa sunod nga mga awards katong mga barangays nga wala maka awards, most probably basig sunod nga assessment maka award na mo, makapasar na mo sa atong seal of local governance sa barangay level. So mga tata sa lain nga atong pagaisgutan, Sergeant? Yes, daghan ang ngutana ni Sir George. In fact, siguro sa imo daghan sa ngutana paglibot-libot nimo sa panahon sa atong barangayan sa nagkalain-laing lungsod sa Biliran, kining sa Expanded Centenarian Act na sa atong President BBM. Kaning Expanded Centenarian Act, mga kaigsuonan, nagmandato kini paghatag og 10,000 pesos ngadto sa atong mga senior citizens kung makaabot na sila sa edad nga 80, 85,
90 ug 95. So dito sa kauluhan mga kaigsuonan gihimo na ang ceremonial kanang distribution of cash gift niadtong mga kaigsuonan natong mga kanang senior citizens nga nag-edad og 80, 85, 90 ug 95. So dako na og chance nga makahiagom na ani atong mga kaigsuonan kay doon na may ceremonial distribution dito sa kauluhan, Sir George. Mamangin ang kasagaran na itong pangutana no, sa mga senior citizens. Labi na sa atong pagsuroy-suroy tungod kay nasa tayo programa ang atong provincial government na ay programa sa kining insurance para sa mga senior citizens. Nga din, ang atong giatagan og insurance katong mga senior citizen nga nag-edad pagtungtong nila sa 60 kutob 79. sa 79. Sanglit, doon ay mga pangutana sa mga senior citizens. Kung kami kuno moabot na og 80, di na may maapil ana. So naa po sila diyan nga programa kanang sa Centennial Centenarian Act. Expanded Centennial Act sa nga makadawat og moedad na ka og 80. So sa DSWD na nga programa. Yes, dito na makadawat na ka og 10,000. So 85 mo na nga wala mo na mo dire apil kutob ra sa 79 bitungod kay kung moedad mo 80 na inyong madawat nga 10,000. Aside ana Sir George, wag sila ma-appeal kay based sa policy sa atong insurance provider ang atong PCIC 79 naging kutob. In fact nga kana ra nga insurance ang nidawat sa kanang mga idara up to 79 years old. That's why nga ni-attach gyud ang atong batanon nga governor ni anang maong insurance. In fact, bag ulan ta nag-release ganina og additional nga mga kanang beneficiaries nga nakadawat og 20,000 sa atong apuhan Biliranon Insurance. Kagani ng buntag. Ganina sayo nag-award ta. Yes. Og duha ka beneficiary nakadawat sila og tag 20,000 taga Barangay Burabod o Barangay Larasabal. By the way, Sir George, ato di ang i-congratulate ang atong mga kaigsunang barangay, mga senior citizens sa lungsod sa Naval. Naa sila karon sa ilang barangay, sa ilang senior citizen center sa Barangay Bliss, Kalumpang. Naghimo. Supposed to be kini ilang party karong adlaw sa Valentine's party ni, pero doon na may mga conflict tungod siguro sa barangayan sa atong gipaisugdan sa munisipyo. So gihimo ni karong adlaw. So naa sila karon sa Barangay Bliss Kalumpang sa Senior Citizens Center. Congratulations sa inyo. Enjoy mo sa diya sa inyong party karong adlaw. Serverian ang ilahang ang atong Oscar head mo ay nagpasiyog da nini inubanan sa atong governor og suban pang mga Governor Gerardo J. Espina og suban pang mga opisyalis sa atong probinsya ug sa munisipyo nga mi duyog usab sa ilahang party karong adlaw. Okay, kini nga party karon sa Valentine's Day on tani, pero daghan man lagi mga kasilikan, daghan mga kakulian nga diin nagsapaw-sapaw ang mga schedule. So bisan ba og karon pitsa 27 na. 27 pero February pa mangyapon. February pa mangyapon, nasakop gyapon siya sa buwan sa mga kuan lovers sa mga buwan sa mga paghigugma. Buwan sa kasing-kasing. Sa kasing-kasing. So enjoy lang mo diha Sir Verian og inyong mga kauban ng mga senior citizens sa tibuok lungsod munisipyo sa Naval. Kaning atong sunod nga hisgutan Sir George, usa kini kadakong kanang murag legacy sa atong batanon nga governor, kining kining ordinansa pagtukod sa kaning provincial Biliran Polytechnic College. So mga kaigsunan kaning kuan mga kaigsunan kay naadto man ko sa kanang Burawin Sir George, nakabisita ko dito kay naka-pilgrimage mi dito. Doon na sila ditoy
Burawin Community College. Daghan ang mga naka-enroll basically dili lang taga Burawin gani ang ni-enroll dito, pati sa lain nga mga lungsod, kasikbit nga mga lungsod ni-enroll dito sa ilahang Burawin Community College. And dinhi sa atong probinsya sa Biliran nahimugso usab ang damgo sa atong batan-on nga governor nga makatukod og usa ka eskwelahan, usa ka training center, eskwelahan nga kanang makahatag og edukasyon sa atong mga kaigsunan nga Biliranon nga dili makasulod dito sa atong mga bachelor courses dito sa atong Biliran province sa atong BEPSO State University. So kini nga ordinansa mao ni primero nga ordinansa nga nahimo sa atong mga sangguniang panlalawigan. First ordinance 2025 series of 2025 kining pag-create o pag-aprobar sa atong Biliran Polytechnic School dinhi sa probinsya sa Biliran. So daghan na kayog mga kahigayunan ang atong mga estudyante nga mograduar sa high school tungod kay bisan diha sa Biliran State University na ay mga courses nga naglimit sila og mga enrollees. So mao na po ni siya kahigayunan nga ang atong mga estudyante dili na mga to sa layo kay niya na po ang usa nga Polytechnic College din sa atong probinsya sa Biliran. Yes, tinuod ka na. And this is a legacy kay ang atong mga kaigsunan nga mga Biliranon in terms of employment and livelihood opportunities. Mao gyud kini ang gipaningkamot sa atong batan-on nga governor kay ang atong mga kaigsunan nga mga Biliranon igpang-apply nato og dito sa mga employer. Usa sa pangayon is ang mga skills mo ay priority good sa mga employers. So dako kini og ikatabang kani atong Biliran Polytechnic College. Aside from that, do na tay kanang training center sa TESDA, atong Bilis Ascenso Training Center. Aside from this Biliran Polytechnic College, kaning Biliran Polytechnic College, Sir George, murag macro level na ni. Dako na ning proyekto, dako na ning institution. Pero doon natay nagsugod na karon nga kaning Bilis Ascenso Training Center, bisag test accredited na kini, and bisag gamay lang kini pero dako gyapon kani gikatabang. Nagsugod ta kapag expand, hinahinay tag expand base sa instructions sa atong batanon nga governor aron makahatag og additional nga serbisyo og mga training sa atong mga kaigsunang Biliranon aron makaangkon sila og mga skills nga magamit nila sa pagpangempleyo. So kini nga ordinansa dili na ni siya madugay ang construction ani nga mga sa building ni mga building tungod kay ang atong sangguniang panlalawigan nag-appropriate na gyud sila og budget para diining atong Polytechnic College dinhi sa probinsya sa Biliran. Kanya tingali dili na pud ta kay maglisod ani nga budget tungod kay midako naman sad ang atong budget sa atong probinsya tungod kay na-flip naman ang atong second class naman ta ang atong probinsya sa Biliran. Aside from that, Sir George, sunayo sa kasenador nga ni hatag og pundo alang sa building. In fact, nagsugod na dito pag soil testing dito sa atong dito sa Larsabal sa atong Provincial Science Center alang sa area sa site nga tukuran sa nining kaning Provincial Polytechnic College, kaning Biliran Polytechnic College. So most probably sumabot nga mga buwan posible na nga magsugod na pagtukod ang atong building alang sa Biliran Polytechnic College dito sa Barangay Larasabal. So mo ni ang dako usan ni sa dako nga legacy sa atong batan-on nga gobernador ade naman ginanato malimod dili naman sad siya mo'y gobernador karon sunod ang termino apan naa siya mga proyekto nga magpabilin nga buhi nga andumanan sa atong mga kaigsunan dinhi sa probinsya sa Biliran.
Yes. Atong matanawan nga kani si Gov. Gerard Rojo Espina mahilig yun ni siya sa mga livelihood programs kay ang iya kung gusto nga mahatagan og mga pakabuhian atong mga kaigsunan. Kay in that way ang mga pamilya nga biliranon aside from mga livelihood training sa mga agricultural production na mga agricultural opportunities uban pang mga opportunities, manufacturing opportunities. In fact nga iyahag yung gi-promote ang mga local products. Mao kana nga in fact doon na tay kanang move Sir George about sa paghimo og feeds, manufacture of feeds nga atong kagalingon dinhi sa probinsya sa Biliran aron dili na ta magsalig ngadto sa mga feeds gikan sa gawas and mapamubo nato ang presyo sa feeds. And aside from that, ang mga local ingredients sa mga feeds, pwede na to makuha sa mga farmers like corn, cassava, uban pa mga local ingredients, pwede na to sila mahimong mga contract growers aron mga musupply sa atong feed mill diha sa atong probinsya sa Biliran. In that way, double purpose ang mahimo. Makahimo ta og barato nga feeds and makatabang ta sa mga farmers nga nag-produce sa maong mga local ingredients sa atong feeds. Kaning proyekto nga feed mills mao ni siya murag haom na gini kay siya karon sa panahon tungod kay ang atong mga farmers karon gi-utilize na gyud pag-ayo ubos sa pagdumala sa atong provincial agriculturist nga diin ang atong mga farmers gani gitudloan na gyud naa na mga technical know-how bisan og unsa nga mga tanom ang inyong itanom unya naa na sila mga paagi, mga proseso, mga sistema. Sanglit karon ang atong mga farmers dasig na pud kayo tungod kay ang ilang mga produkto dili na gid sila maghago kayo, di na sila guol pag-ayo ug asa pa nila i-dispose tungod kay gi-clustering na ni sila unya ang ilang mga produkto tabangan sila sa atong gobyerno pag-dispose. Yes. Actually karon atong local kanang livestock industry, especially sa hog industry, actually nagreklamo na gyud, nagmulo na gyud sa kataas sa cost sa feeds. So, presyo sa feeds. In fact, retroactive yun na. Directly proportional na ang presyo sa feeds, ang presyo sa baboy. Karon mga kaigsunan, ang presyo sa baboy, dili yun na nimo, dili ka matingala, basing matingala mo, ang presyo sa baboy mitaas sa usab, tungod kay taas kayo ang presyo sa mga raw materials sa atong feeds ug sa atong mga baktin nga paliton ninyo, mga piglets. Tungod sa kataas sa feeds, so directly proportional. Igsaka sa feeds musaka gyud ang presyo sa atong mga baboy, ang sa atong mga live weight og sa atong dress na dito sa market. Usapon nga nagapataas sa presyo sa baboy tungod kay ning agi man ta og kaning pandemya sa atong mga baboy no tungod katong threat sa ASF. Atong threat sa ASF nya mao to nga ang uban wala ning undang usa sila og pamuhi karon mura og gikulang pagita sa supply. Atong supply dinhi sa probinsya sa Biliran. Sanglit karon ning taas na pud siya ang presyo tungod kay kulang pud ang supply. Kulang sa tinodot, kulang supply. So sa law of supply and demand, the lower the demand, the higher the price. So kung daghan the lower the supply, the higher the price. Kung daghan ang supply, mumubo ang price. So naagya po na sa law of supply and demand, Sir George. Karon nagapatas-patas na sila ang feeds ug ang atong presyo sa baboy. So daghan pa tata kayo og pagaisgutan no tungod kay di naman itugot na pupos ng atong 30 minutos nga programa at angay na lang ang sunod natong programa, Serbisyong Totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Rojo Espina sa sunod nga Huwebes. Kini inyong igala sa kahanginan, George Manco. Sa ngalan ni Governor Gerard Rojo Espina ug sa atong PIO Head Attorney Ed Igano, kini si Jean Sanjoro manamilit usab kaninyo antud sa sunod higayon sa sama gyapong takna og istasyon. Sunda kami ninyo kanunay. Mayong buntag kanatong tanan. God bless.
Anya na ang programa sa radyo nga muhatod kaninyo og eksaktong serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Ang programang sa katawhan mo serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Kauban sila si George Manco, Jean Sanjorjo o Elizabeth Sana. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Matag Huwebes sa alas 11 hangtod sa alas 11:30 sa buntag, dinhi lamang sa Radyo Natin FM.